Maayong hapon, Mindanao. Adlawng Sabado, Mayo 18, 2024. Live gikan sa Brigada News Center, ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta o giniang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Nakumpiska sa militar ang managlahing matang sa armas, mga dokumento o uban pang gamit panggera gikan sa napatay nga duha ka miyembro sa teroristang grupo sa Libak, Sultan Kudarat. Kini tungod sa gikasang operasyon sa militar human sa sumbong sa pipila ka sibilyan. Ibrigada mo Ian Alion. Patay ang dalawang mga kasapi ng teroristang komunista matapos ang engkwentro nito sa mga operating units ng 57 IB Masikap ng militar sa nasabing lugar kahapon pasado alas 5:45 ng umaga. Ayon sa pinuno ng 57 IB na si Lieutenant Colonel Guillermo Mabuti Jr., nagkasana ng decisive military operation ang tropa ng pamalaan matapos na nakatanggap ng ulat mula sa sumbong ng ilang sibilyan hinggil sa ginagawang pangingikil o extortion activities ng mga teroristang komunista sa lugar. Kasama sa operasyon ng 57 IB ang ilan pang mga units mula sa 37 IB, 7 IB at iba pang operatiba ng militar nang inilunsad ang decisive military operations laban sa 10 bilang ng mga terorista na nagresulta ng pagkakanyutralisa ng dalawa nilang mga kahan sa sitio naman ng sabing lugar. Ayon kay Brigadier General 603rd Brigade Commander, isa sa mga miyembro ng Executive Committee ng Sub-Regional Command, Daguma Far South Mindanao Region, ang mga nakaengkwentro ng militar. Samantala nakumpiska ang kagamitang pandigma ng mga terorista, kabilang ang isang 5.56mm M16 rifle, caliber 45 na pistula, granada, magazines, mga bala, subversibong dokumento, mga personal na gamit at iba pang mga gamit pandigma. Habang pinuri ni 6ID at Joint Task Force Central Commander Major General Alex Rillera ang mga sundalong nagsagawa ng decisive military operations upang tuluyan ng masawata ang natitirang miyembro ng komunistang grupo sa Sultan Kudarat. Ayon kay Police Lieutenant Colonel William Facsoy Jr., hepe ng Libak Municipal Police Station, nilinaw niya na ang dalawang nasawing terorista ay hindi tubong Libak, Sultan Kudarat. Opo sir, as per information sa ating mga counterparts sa 57 IB, meron pang natitira na kung saan nagpulasan sila. Simula nga nung nangyari itong encuentro, more or less 10 daw sila. And then, but then continuous naman yung ginagawang clearing operations ng mga kasundaluhan natin sa area. Nakapag-flash alarm na rin tayo sa mga neighboring units natin upang sa ganun intensify ang checkpoint operations and also yung target hardening measures natin. Upang sa ganun ma-apprehend natin kung sakali mang may mga membro pa ng grupong ito na tatakbo sa kanilang AOR. Ayon naman sa panayam ng Brigada News FM Lebak kay Frederick Celestial, Mayor ng Lebak, anya, huwag mangamba at ipanatag ang loob ng lahat. Yan ang report mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Nag-spark nga plangka sa kuryente ang ginatudlong tinubdan sa kalayo nga nikatag ngadto sa kortina sa usa ka establishmento rason sa pagkasunog niini. Nakatala usab ang Bureau of Fire Protection og kapin 400,000 pesos nga damyos. Ibrigada mo Jen Golosino. Dakong sunog ang midilaab, human gila mo iskalayo ang usa ka establishmento. Kapin kun kulang alas 6 ang taknas gabi, Mayo 16, 2024, sa may purok 6 kasisang Malaybalay City, Bukidnon. Nasayran nga ang maong establishmento gipanag-iyahan sa pamilyang Del Rosario o giokupahan sa mga nagkalain-laing negosyante. Gani ang likod nga bahin niini, usa ka boarding house. Sumala sa gihatag nga report sa Bureau of Fire Protection Malaybalay,
kapin 400,000 pesos ang estimated structural damage o gikabutyag nga milungtad pa sa 30 minutos. Ay hagdeklarang fire out ang sunog. Misila kon mispark matod pa ang plangka nga daling mikailap sa ilang kortina ang gitudlong hinungdan sa maong sunog. Anaa sa unom ka pamilya ang apektado hinuon, walay nakabsan sa kinabuhi ug natalang samdan sa maong panghitabo. No, kining sunuga, kining nahitabo kining gahapon sa alas 6 no, sa gabi ron. Ato ang tawag ni sir na nakarabot kita sa nahuman kini sir na fire out kini alas 6 kining sa kagabi ron. O kini ato ang estimated damages na sir, based ato initial gapon na investigation sir. Mukabat kini sir more or less 400,000. Wow. So kani ato ang kwan sir, ato ang pagwara ni sir, no, ang ato ang pag-estimate ani sa ato ang bago na yaraw sir. Structural rani siya sir na estimate namin sir. O ato ang ikakuha na po sir, kaya wala kita ipataliti o injured na itabo, no, ang establishment. Kahibaluan nga mao kini ang ikawalong sunog nga natala ning tuiga. Lakip na niini ang grass fire. Padayon ang panawagan sa Bureau of Fire Protection Malaybalay ngadto sa publiko nga magmatngon, magbinantayon og magpakabana. Dugang awhag na sa mga driver dias kadalanan nga og madunggan ang siren sa fire truck nga magpadaplin gayud aron dili sila malangan og dali nilang marespondihan ang sunog. Balita gikan sa Malaybalay City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Gikustudiya na sa Tulunan Municipal Police Station ang duha ka sospek nga nangulata og nanunggab sa duha ka mga batan-on nga sakay sa motor. Sa karon ginasuta pa sa kapulisan ang motibo sa krimen. Ibrigada mo Eva Molina. Nakuhaan og CCTV footage ang nahitabong pagpanunggab sa duha ka mga batan-on nga sakay sa motorsiklo kaniadtong Huwebes sa gabi, Mayo 16 dito sa crossing 125, Barangay La Esperanza, Tulunan North, Cotabato. Sa video nga gipost ni La Esperanza Captain Erwin Bantulo Herosaga Angulo, makita nga samtang sakay sa usa ka motorsiklo ang mga biktima nga sila si alias June ug JR. Giatangan sila sa duha ka mga lalaki o gipapahunong sa tunga sa highway og dayon gipang sumbag o gipang dunggab, hinungdan nga nangatumba sila. Sumala pa mga residente sa Minapan, Tulunan, Cotabato ang duha ka mga biktima samtang ang mga suspect giila nga sila si alias Choi, taga Banayal, Mlang, Cotabato, o si alias Chong, taga Buayan, Mlang, North, Cotabato. Nakaikyas ang usa ka biktima nga gamaniho sa motor, samtang ang angkas ang igo na lang sa paglingkod. Ang duha ka mga suspect miikyas pinaagi sa pagsakay sa tricycle. Apan pinaagi sa pursuit operation sa mga sakop sa BPATS sa pagpanguna ni Kagawad Noel Barotas. Napaibalo ang mga otoridad ug na-hold sa mga sakop sa Mlang Municipal Police Station ang mga responsable ug dayon na dakpan. Ang mga biktima usab gipangdala sa MDRRMO Tulunan sa ospital aron nga matambalan sa ilang samad nga naangkon. Report gikan sa Tulunan, North Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives. Brigada News. Patay ang usa ka graduating student sa Tantangan, South Cotabato, human na kuryente. Na malihog lang matod pa ang silingan niini nga itaod ang bulb sa ilahang kisame dihang nahitabo ang insidente. Ibrigada mo Mike Kumilang. Hindi na off na plangka o switch. Ito ang dahilan kung bakit nakuryente ang isang graduating student na residente ng Purok Masagana, Barangay Ñulambunaw, Tantangan, South Cotabato. Kinilala ang biktima kay CJ Ligurpa Cordero, 18 anyos, senior high school student ng Ñulambunaw Integrated School na magtatapos na sana sa Mayo 29 ngayong taon sa pangarap na magiging isang pulis. Sa panayam ng 95.7 Brigada News sa FM Coronel kay Cheng Cordero, ina ng biktima, inihayag nito na nangyaring insidente noong Mayo 14 kung saan napag-utusan ito ng kanyang ama na bumili ng gamot sa tindahan nang ito din ay napag-utusan ng kanilang kapitbahay na ikabit ang bulb mula sa isang kisame dahilan na ito ay nakuryente at nahulog mula sa bubong. Samantala kaya kuryente. So, na bata ko ay nakalagin off kuryente. Na taas pagkiginulugan ka bata ko, ma. Hindi napuslan ka mga kabata ko. May pangarap bata ko, ma. Hindi ko ba nila?
Hustisya naman ang sigaw ng pamilya Cordero sa sinapit ni CJ kung saan hiling ng ina na tututukan ng kanilang kapitbahay ang sagutin sa kakailanganin ni CJ lalo na ang pagpapalibing sa kanya. Dagdag ng ina, lubos na pighati at lungkot ang kanilang naramdaman dahil sa ikli ng panahon ng kanilang anak, hindi na nito matutupad ang kanyang mga pangarap sa sarili at sa pamilya. Yung dala nila sa ospital, pero dito pa sa provincial, pag nahulog ka bata ko, kasingit pa nga ng call, akwatan nyo ko, nang dala nyo ko sa ospital. Pero gindala pa nila dito sa provincial ng tinggoy, lapit na lapit. Sa provincial pa nila, gindala bata. Graban sa bata ko. Maaalala na nagharap na ang mga ito sa barangay para sa karampatang aksyon sa insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Mike Kumilang, Brigada News. Mukabat sa 42,000 kabinipisyaryo sa Ayuda sa Kapos ang Kita program sa Region 10. Gitakdang makadawat og tabang karong adlaw sa simultaneous launching sa akap sa tibuok nasod. Ang akap magsilbing abag sa marginalized sector sa nagpadayon nga inflation sa Pilipinas. Ibrigada mo Jackie Paclar. Gisugda na sa Department of Social Welfare and Development Region 10 ang validation, assessment ug payout sa mga benepisyaryo sa nagkalain-laing lugar sa Northern Mindanao nga misalmot karong adlaw sa nationwide launching sa Ayuda Kapos ang Kita programa umas na ilang akap. Gitakda nga 42,000 ka mga benepisyaryo sa Region 10 ang makalawat og tabang pinansyal karong adlaw ilalom sa nahisgutang programa. As slated ani nga programang akap natay initial ng plano and this is to be implemented throughout the region. Tumala ni DA10 Crisis Intervention Section na Mark Anthony Viernes nga target sa ahensya ang low-income minimum wage earners sa 5 ka probinsya sa Northern Mindanao isip tubag sa problema sa inflation sa nasud. With the approval of GAA 2024, DSWD welcome the appropriation for the implementation of the Ayuda sa Kapos ang Kita program or AKAP. It is a new mechanism of the department that is anti-inflation. The target beneficiaries of AKAP are those minimum wage earners. Ang akap atabang sa gobyerno sa mga ubos ug kita kun nagapanarbaho apan gamay ang sweldo nga dili molapas sa minimum wage nga 428 pesos sa matag adlaw kun naa sa 11,128 pesos matag bulan base sa Standard Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa Department of Labor and Employment. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Team 1 Bukidnon na himong overall champion sa gipahigayong 2024 palarong pampuok. Lokal nga panggamahanan sa probinsya sa Bukidnon mapasigarbuhon ngadto sa mga atleta. Ibrigada mo Jen Golosino. Padayon nga nanguna og nahimong overall champion ang probinsya sa Bukidnon sa gipahigayong 2024 palarong pampuok Northern Mindanao Regional Athletic Association. Team 1 Bukidnon nga nahitabo niadtong Mayo 9 ngadto 17 tuig 2024 dito sa may Mambajaw, Camiguin Island. Lakip na niini ang pagka-overall champion sa secondary ug elementary level batok nagkadaiyang contingent. Nasayran nga gisugdan ang maong kompetisyon niadtong Mayo 13 sa pagpangunas Department of Education Region 10 din host usab nini ang DepEd Division of Camiguin. Aduna nay naangkon nga 53 ka gold medal ang 1 Bukidnon team, 47 ka silver medal ug 48 ka bronze medal. Ang 1 Bukidnon team gilangkuban sa DepEd Division of Bukidnon, Division of Valencia City ug Division of Malaybalay City. Dako usab ang pasalamat sa mga ginikanan sa mga atleta human nakabot ang maong kadaugan tungan sa suporta nga gihatag sa provincial government of Bukidnon isip dakong kalampusan nga angay ipasigarbo. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Sunflower Farm sa Mati City giablihan na usab sa publiko. Alang sa mga hilig og bagong tourist spot, suwayin na paglaag dinhi og dala usab ang inyuhang pinangga sa kinabuhi. Ibrigada mo Rene Canoy.
Formal nang giablihan sa publiko ang maanindot nga sunflower farm sa barangay Don Enrique Lopez sa Mati City. Ang maong sunflower farm nga nahimutang sa Davao Commercial Agriculture Research Station, Condacars sa nasangpit nga barangay, din gipakita nini ang kanindot sa pagpamulak sa mga sunflower. Gawa sa mga sunflower, makita usab ang nagkadaiyang mga pananom sama sa honeydew melon nga mapalit sa baratong presyo. Matod ni Department of Agriculture Technician Eric Griliego, dako og tabang ang maong pasilidad ngadto sa mga mag-uuma. So usa ni siya sa moang gihatag na kuan na pamaagi na para ilahang magamit nila og tarong ilang greenhouses para tapos sila additional except of vegetables, tapos sila additional na fruits na pwede tanom nila sa ilang greenhouse. Samtang napawaw usab ang mga bisita nga gikan pa sa Davao City apan maski sa kainit sa panahon wala nila pakyasa ang higayon nga makita ang golden sunflowers. Refreshing kaayo kay ang color yellow, di ba, very bright, and blue skies, under the blue sky. So amazing kaayo no, kay ang gwapo kaayo ang bulak ug ang gikan sa ato ang Ginoo nga gihatag sa ato adinhi nga para i-enjoy nato ang ato ang environment, nature. Abli kini sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Libre kini apan pwedeng muhatag og donasyon ang buot nga mobisita aron sa pagmintinar sa kalimpyo sa palibot. Kahibaloang ang pagpamulak sa mga sunflower taman lang ngadto sa duha ka semana. Experience Davao Oriental. Apila sa inyong pagbisita ang nindot na mga sunflower nga naka full blossom na. Makita lamang sa Marfori, Mati City, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rinicanoy, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop din sa istasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako si Brigada Rona Mohemulta, in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.